Naging sentro muli ng balita ang Delta Force dahil sa militar na ehersisyo ng Estados Unidos na yumanig sa mga komunidad sa California gamit ang helicopter, kontroladong pagsabog at simulated putukan sa urban na lugar. Noong Hunyo 2026 naging mahalaga ang pagsasanay na ito dahil sumabay ito sa pagtaas ng presyon ng Washington laban sa rehimen ng Cuba. Ipinagdududa ni Marco Rubio anumang kasunduan sa Havana. Patuloy naman nagbabanta si Trump ng mas mahigpit na aksyon habang sinisikap itong sagutin ng Cuba sa pamamagitan ng imahe ng paglaban. Nagpakita si Raul Castro sa opisyal na okasyon, napapalibutan ng militar at mga armadong sibilyan. Inakalang simpleng ehersisyo lang ito ng tropa, pero naging senyales pala para sa rehiyon. Ang komunistang isla ay may brownout, kakulangan sa fuel at supply at tensyon sa loob. Ipinapakita ng Estados Unidos na ang kanilang mga espesyal na puwersa ay patuloy nagsasanay para sa urbanong lugar, mabilis ang pagpasok, pagsagip at krisis na mataas ang panganib. Pinapakita ng Havana ang lakas, ngunit ibang mensahe ang dating. Kapag ang makapangyariang bansa ay nagsasanay ng elite na tropa at kasabay nitong pinipiga ang rehimeng Kubano sa diplomasya, ekonomiya at seguridad, hindi ito makikita ng Cuba bilang simpleng nagkataon lang. Ano ang ginagawa ng Delta Force? Bakit banta ito sa Havana? Paano naging target ng politika at militar ni na Trump at Rubio ang Cuba? Ikwento ko lahat sa iyo. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Naganap ang pagsasanay sa timog ng California na may mga tala sa mga lungsod tulad ng Long Beach, Pasadena at City of Industry. Nagulat ang mga residente sa madaling araw, nag-abiso ang lokal na otoridad sa aktibidad militar at kinumpirma ng Amerikanong media ang helicopter, kontroladong pagsabog at simulation ng putukan. Hindi sinisiwalat ng pampublikong impormasyon ang lahat ng layunin ng operasyon, lalo na sa usapin ng mga espesyal na puwersa. Ang alam lang ay isinagawa ang ehersisyo ng mga militar ng Estados Unidos sa urbanong kapaligiran gamit ang mga bakanteng gusali at mga estrukturang nagsisilbing simulation ng mga totoong sitwasyon ng krisis. Ang ganitong paghahanda ay hindi para sa parada, kundi para sa mahirap na sitwasyon. Kaunting oras, mataas ang panganib at kailangang mabilis magdesisyon. Lumalakas ang kaso habang may crisis sa Cuba, kasunod ng ilang linggo ng presyon ng Washington laban sa Havana. Hindi ito nag-iisang pagsasanay. Sina Trump at Marco Rubio ay nagtaas ng tono laban sa rehimen ng Cuba at sinabi ni Rubio na hindi mataas ang posibilidad na isang negosasyon-solusyon. Sa praktika, ibig sabihin ay tinitingnan ng White House ang Cuba hindi lang bilang isang lumang diktadurang nagsisikap lang mabuhay. Tinuturing nila itong banta sa seguridad at isang estrukturang kaugnay ng panloob na panunupil at panlabas na impluensya at kaguluhan sa Caribbean. Malapit ang isla sa teritoryo ng Amerika kaya hindi ito malayong problema. Sinusubukan ng Cuba na tumugon sa pamamagitan ng pakitang paglaban. Naglabas ang rehimen ng mga panawagan sa mobilisasyon, nagsalita hinggil sa paghahanda ng mamamayan at pinayagan ang ideya ng mga armadong sibilyan para sa pagtatanggol sa revolusyon. Pero ang diskursong ito ay sumasalungat sa realidad ng mga lansangan. Ang rehimen na kailangang magpakita ng baril sa kamay ng sibilyan para magkulwaring may kontrol ay umaamin kahit hindi sabihin na natatakot ito. Ang tunay na lakas ay hindi kailangang sumigaw palagi. Ang madalas sumigaw ay kadalasang nagtatago ng kahinaan. Muling nagpakita si Raul Castro sa Havana sa isang event ng Ministry of Interior matapos siyang akusahan sa US kaugnay ng pagpapabagsak sa mga eroplanong sibil noong 1996. Ang larawan niya na matanda na napapaligiran ng mga opisyal ng militar ay ginamit ng rehimen upang ipakita ang pagpapatuloy at hamon. Pero maaaring kabalitaran din ang maging epekto nito sa politika. Sa loob ng bansa, sinusubukan nitong panatilihin ang katapatan ng kanilang base. Sa labas naman, sinusubukan nitong ipakita na hindi pa sila sumusuko. Tumugong sina Miguel Diaz-Canel at Bruno Rodriguez sa pamamagitan ng pag-atake sa Washington. Inakusahan ng Cuba ang US ng agresyon, paghihigpit ng mga sanksyon at pagtatangkang bigyang katwiran ang presyong militar. Inaasahan na ang ganitong reaksyon. Lahat ng rehimeng naiipit ay tinatawag na pag-atake ang panlabas na presyon. Bakit umabot ang isla sa ganitong antas ng pagdepende, kahirapan at takot? Sinisisi ng Cuba ang embargo sa lahat pero hindi nito tinatalakay kung bakit dekada ng hawak ng elitistang politikal ang Estado. Sumali si Trump sa usapan sa sariling paraan. Pinipiga niya muna tapos hinahayaan ng kabila kung makikipagnegosasyon o magbabayad ng presyo. Ganito ang estilo niya sa panlabas na alitan.
Sa Cuba, ang banta ng militar ay ginagamit bilang pampulitikang instrumento at babala rin. Hindi ibig sabihin na may operasyon inihayag na mangyayari bukas. Ibig sabihin gusto ng White House na maniwala ang Havana na may ganung opsyon. Sa geopolitika, madalas sapat na ang banta para mabago ang kilos ng kalaban kahit walang totoong galaw. Nakumpirma ang urbanong pagsasanay militar sa California, may matinding presensya ng sasakyang panghimpapawid at pagsasanay sa mga gusali. Kumpirmadadong tumaas ang presyon ni na Trump at Rubio laban sa Cuba. Muling nakita si Raul Castro sa opisyal na okasyon matapos akusasyon ng Amerika. Kumpirmadong totoo na dumaranas ang Cuba ng matinding krisis sa enerhiya, gasolina at pagkapagod ng lipunan. Ang estratehikong pagbasa ay na ang lahat ng ito kapag pinagsama-sama ay lumilika ng isang sitwasyon ng babala para sa Havana. Alam ng rehimeng Cuban na sinusubukan ng Washington ang hangganan, wika at bilis ng kanilang reaksyon. Ang Delta Force ay may dalang simbolikong bigat dahil ito ay iniugnay sa mga misyon na napakadelikado, pagsagip, kontraterorismo at sensitibong mga operasyon. Ang misteryo sa paligid ng mga unit ay nagpapalawak ng mensahe. Nang kumalat ang mga video ng urbanong pagsasanay habang tensyonadong reyon, lumitaw ang tanong, bakit magsanay ngayon sa urbanong kapaligiran habang nasa matinding presyon ang Cuba? Hindi kailangang sagutin ng Washington ang lahat. Ang katahimikan ay nagsasalita rin. Para sa rehimen ng Cuba, ang kawalang katiyakan ay bahagi ng takot. Muling lumitaw ang kaso ni Maduro sa usapang pampulitika dahil ginagamit ng mga taga-suporta ni Trump ang Venezuela bilang halimbawa kung paano maaring maging instrumento ng pagbabago sa larangan ng Latin America ang mga espesyal na operasyon. Paalala ito sa mga kaalyadong rehimen ng Havana na hindi garantiyang ideolohikal na panangga ay hindi garantiya ng seguridad. Pinagmamasdan din ito ng Venezuela, Cuba at Nicaragua. Muling binanggit ng Estados Unidos ang paggamit ng puwersa, parusa, intelihensya at direktang presyon. Kasama rin dito ang gadalawan ng Cuba dahil palaging ipinagmamalaki ang seguridad ng Havana bilang sandigan ng rehimen. Sa loob ng dekada, inexport ng Cuba ang pagmamanman, paglusot at panunupil sa mga kaalyado nila sa Latin America. Habang bumabalik ang presyon sa isla, sinusubukan ng rehimen ipakita ang pagkakaisa at tapang ng mamamayan. Ngunit hindi kayang palitan ng propaganda ang tunay na kakayahan. Hindi agad nagiging matatag ang populasyong pagod, walang enerhiya at pagkain, kahit pa maraming talumpati ng militar mula sa pamahalaan. Ang papupulong ng militar ng Cuba at Southern Command ng US noong Mayo ay nagpapakita ng aktibo pa rin ng mga security channel kahit may tensyon. Hindi nito binabawasan ang panganib. Ipinapakita nito na alam ng magkabilang panig na pwedeng lumala agad ang anumang pagkakamali. Kapag may direktang usapan ng mga militar sa gitna ng tensyang pampulitika, ibig sabihin alam ng lahat na lumampas na ang krisis sa simbolikong level. Ayaw ng Havana ng sorpresa habang gusto ng Washington ipakitang binabantayan nila ang sitwasyon. Alam ni na Trump at Rubio na ang isang diktadura na may krisis sa ekonomiya at walang tiwala ng lipunan ay mas nagiging mahina kaysa sa isang diktadura na diplomatikong iniiwasan lang. Kasama ang sitwasyon ng Peru sa regional na laro. Umarangkada si Keiko Fujimori gamit ang mga boto mula sa ibang bansa sa isang dikit na laban kontra kay Roberto Sanchez. Mas magandang reaksyon ng merkado nang mabawi ng kanan ang posisyon nila. Mahalaga ang datos na ito dahil ipinapakita nitong hati ang Latin America sa dalawang landas. May mga proyektong kaliwa na naispalitan ng konstitusyon, higpitan ng kontrol at ulitin ang mga pormulang nagpabagsak sa ibang bansa. Samantala, may konserbatibong reaksyon na gustong ibalik ang kaayusan, merkado at seguridad at pinagmamasdan nito ng Cuba na may pag-aalala. Dahil bawat pagkatalo ng kaliwa sa rehiyon ay lalo pang nag-iisa sa Havana. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tapat na balita araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like mo ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ng komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.